Kung ang produkto mo, iisa lang. Kaya ganun ka-flexible yung mga produkto natin. May specific na gamit, depende dun sa kailangan ng manok. So isa-isahin natin yung mga yan. No? Lahat ng mga manok namin, bago may kondisyon, pinapadaan natin sa triangle defense. Kanina naman na-explain yung iba. So yung system cleansing na tinatawag natin sa conditioning, uunahin natin dyan yung gamit yung pagkapurga. Okay? Sino mga handlers? Segment yan. Ayan. Gawan mo lang. Huwag mahihiya. Mga gusto maghanda. Para makita mo. Dito bibigyan ko kayo ng example kung bakit yung theory bakit tayo nagpupurga. Buhay. Bakit po ba kayo nagpupurga ng mga panlaban ninyo? Walang maling sagot. Huwag po kayo mahiya. Para maging healthy siya, lahat ng suplemento na ibigay natin sa kanya, ma-absorb niya ng tama. Okay? Pag binigyan mo ng astig, dewormer, tanggal lahat ng bulate. So lahat ng ibibigay mo suplemento, ma-absorb. So hindi ka nagsasayang ng pera. So yung ibibigay mo, makukuha ng manok. Okay? Pero meron isa na idea na yung manok natin, bukod sa mawala lahat ng bulate, bukod tangi ang astig, dinevelop ng excellence yan, dinevelop katuwang ng mga vets, mga veterinaryo natin, na ma-alter yung sistema ng manok. Okay? Sige, sir. So by the way, yung astig, meron itong Praziquantel levanisol, no? So yun yung pumupuksa ng roundworms, tapeworms, hairworms para matanggal yung bulate. Ako mas specific dun sa scientific base, bakit ako nagpupurga. So pupunta tayo dun sa game foul violative ng manok. Kung narinig nyo na to, usually yan yung cycle ng manok pagka magpipik siya or hindi. So para mabilis intindihin, parang tao, minsan pagising mo ng umaga, wala kang sakit, pero parang tinatamad ka. Di ba? Wala kang sakit, pero kaya na ako babangon, masarap mahiga eh. Pero meron naman minsan, pagising mo, lintik yung condition mo. Parang ganado ka, parang kaya mo mag-grass cutter gamit gunting. Ganun ka kasigla. Okay? So, kaya kung pinapoint out ito, meron itong effect sa manok. Ang manok, yung game ball violating yan, cycle. May up, may down. Kaya minsan, di ba, may sinasabi yung mga matatanda o yung mga handlers, down na yung manok mo eh. Yung manok mo, kapik, pasangka. So, meron yan. Cycle siya. Umiikot lang yan sa buong, let's say, sa buong buhay niya, every month, may cycle yan. So, ang manok, once yan nag-peak, walang ibang kasunod yan kung hindi mag-down. Okay? Ang manok, territorial. Ang manok, sudden change of environment, sudden change of weather, sudden change of feeds, water, naghahanda, naghahawak, yung pinalalagyan niya, nagbabago yung sistema. Anything na magbago, ang manok mo mag-hold ng feed. Pag nag-hold ng feed, usually mabagal tumunaw, minsan hindi magtutunaw. Mag-hold ng moisture, ang manok mo hindi bumababa yung timbang, pero empty na siya, basa ang hipo. Pagkaibang klase. Kasi sa pagbabago-bago ng sistema, pagbabago bigla ng mga weather, bumabagal yung sistema niya. Okay. Bago tayo magtuloy, meron naman naka-experience sa inyo kapag sa araw ng laban, yung manok na napakagaling during training, during last sparring, galing. Pare, kahit ipos mo yung asawa ng kapitbahay natin, pwede. Isang lamon na yung ORCR ng motor mo, tingin ko dito makakadali tayo. Yun ang ipapasok. Pagdating sa araw ng laban, hindi na malo. May nangyayari? May naka-experience? Marami. Ay, dahil marami, na-experience mo, ang tanong ko muna sa'yo is, pag ba nagpupurga ka ng manok, ilang araw, yung huling purga mo bago ang laban? Walang araw. Walang araw, purga. Tapos ihahanda na. Okay. Next, idol, idea, mga naghahanda. Ilan sir? Huling purga. 10 days. 14 days. 20 days. Okay. Uunahin muna natin yung unang araw at saka yung 20 days. Yung 21 days conditioning na nandyan sa mga catalog, isa po tayo sa mga contributor dyan. No? So yung mga yan, palagi ko sinasabi, yan i-guide lang. Kaya nang sabi ko kanina, wala specific na kumbaga formula. So yan, guide ninyo para alam niyo kung ano yung sinusundan ninyo, plus syempre, yung mga suplemento na gagamitin ninyo.
So, pumunta tayo dun sa 21 days. So, sa game foul, biorhythm ng manok, may peak, may cycle. Okay? Ang manok, pagka pinurga mo, bababa or marireset ang sistema. Pupunta siya sa down. Nasa baba. Sa araw-araw na kinukondisyon mo yan, pinapakain ng masarap, ina-exercise, binibigyan ng mga suplemento ng excellence, araw-araw gumagaling, lumiliksi, lumalakas. Okay, dahil sa game foul biorhythm yan, kalagitnaan yan, i-pick na yung manok mo. Kasi 21 days ang sinusundan mo. Kalagitnaan yan, mga 10 days, 11 days, bago ang laban. Pag-pick ngayon ng manok mo, meron ka pang 10 days bago ang laban. Yung sa'yo, sir, sino ka 11 days? 10 days? May 11 days ka pa na parating. Pag sumampa, ay yung manok mo sa pick niya, susunod nun, down na. Kailan yung huling bitaw ng mga 100? 10 days, hindi, huling bitaw. 4 days. 3 days. 5 days, so iba-iba. Let's say, dun sa 5 days o 7 days before the fight, lahat na ba ng inahanda natin magagaling eh? Siyempre, hindi mo naman ipapasok din yung pang-ilalim. Pag pinasok mo pang-ilalim, mawawala ka, mapupunta ka dun sa sa taal. Kasama ka mapapakain dun. Let's say 5 days before the fight, usually ako sa 5 days eh. Binitaw ko ngayon yung mga panlaban ko. Nagpurga ako, day 20, day 21, first day. Galing na naman ako. At tungtong, 5 days before the fight, binitaw ko ngayon. Lintik ang pumalo. Tawag pa ako, pare. Alone naman. Yung Bombay, papuntahin mo dito. Ilalaban ko ito, pinasok ko ngayon yun. Sa araw ng laban ngayon tayo, napalaban. Regardless, ulutan o derby ha, hindi na malo. Sisisihin mo ngayon yung mano na rin. Sisisihin mo yung kasama mo. Pare, sabi sa'yo, huwag ka dapat naligo eh. Kagabi, nang babae ka pa eh. Huwag ka sana. Okay? Hindi na malo, hindi nag-perform. Ang nagiging problema dun, sir, yung sa game foul biorhythm ng manok, maari dun sa araw na binitaw mo siya, na super siya, 5 days before, pick na siya. So, gaya nung nasabi ko kanina, pag nag-pick ang manok, ang next nun, pababa. Hindi mo mahuhold ang pick ng manok ng more than 48 hours. Hindi mo yun mahuhold. Mag-start yan mag-deteriorate. So, yung 5 days before the fight mo, pick yung manok mo, meron ka pang susunod na 4 na araw, pababa na siya. Kaya ako, pagka nagsiselection, 5 days before the fight, lahat ng super ang ipinalo, out. Ang ipinapasok ko, yung susunod na magagaling. Hindi naman yung mga medyo matatambay. Yung kumakat, hindi nagpapauna, bumabato ng paa, maganda hipo, pero hindi yung mga super talaga. Kasi yung mga yun, pasampa po. Pasampa pa lang. So yun yung role ngayon, nung as a dewormer. Kailangan mong lokohin yung biorhythm ng manok mo, kaya dapat nagpupurga tayo, at least tayo, yung huling purga, minimum ko, 10 days before the fight, maximum 14 days before the fight. Medyo iniiwasan ko lang yung 14 days, idol. Minsan, pag may naiwan, na itlog, or hindi nakuha, sa 14 days, sa araw ng laban, minsan may lalabas. Kasi may naiwan. Nag-ano na siya. Lumaki na, yung naiwan na itlog. Okay, so, pwede 10 days, 11 days, pero tayo kung nananalo, let's say, sir, ako nagpupurga, malapit, 7 days. Basta maganda yung resulta, walang problema. Ang akin lang, yung 7 days before the fight mo na pagbibigay, maaaring kulang ka yung pick ng manok mo. Okay? So, kung aatasan mo ng konti, may igagaling pa yan. So, yun yung role nung pagdi-deworm natin. Hindi lang dahil mawala yung bulate. Yung scientific base nun, kailangan mong i-reset yung biorhythm ng manok mo. Kaya tayo nagpupurga. So, at least, yung mandatory reset, 10 days, 11 days before the fight. Okay? Malinaw? Okay. Dahil din tayo meron, pagka naghanda ka, stags, lalaban kami, may elimination eh. Let's say, 3 stag elimination. Usually, inahanda na